So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, yun, meron itong pamagat na OMG, pinakita na prosecutor tumistigo na VP Sara na patayo, binulgar na ebidensya. Kakapasok yan lang. So, yan yung panonorin natin ngayon. So, kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na mamagat ng videong ito. OMG, pinakita na prosecutor tumistigo na VP Sara na patayo, binulgar na ebidensya, kakapasok lang. So, Boss Balita TV, House of Representative, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Gulat na balita. Grabe, prosecutor tumestigo na. Nagulat si Vice... Ulit-ulit, start zero. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, prosecutor tumestigo na. Nagulat si Vice President Sara Duterte. Simula na ng impeachment trial. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nagsalita na ang tigapagsalita ng prosecution panel kung bakit kailangan ma-impeach ang Vice President ng House. First time daw in history, merong pangalawang pangulong matatanggal. Tumestigo na ang prosecutor. Nagulat si Vice President Sara Duterte. Di ba, ayaw pa ng mga DDS yun. First time in history. Diba? Malaking karangalan yun para sa kanila. Simula na ng impeachment trial. Tara panoorin natin. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. I want to set the tone nito pong interview sapagkat tayo ho ay nahaharap sa isang usaping pananagutan. Pero ito po ay hindi pangkaraniwan na usaping pananagutan. Ito po ay moral na usaping pananagutan. Tama. Ito po ay kaakibat sa natatanging proseso na hinaharap ng sambayanan. Ito po ay ang impeachment Yun. ng ating pangalawang Pangulo. Bakit ito natatangi? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinakdal ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng unang ginang at ng Grabe. Speaker of the House. Hindi lang po ito pagbabanta. Inamin niya na kumontrata siya ng taong magsasakatuparan ng bantang Grabe. ito. In other words, may kinontrata na siya na asasino o mamamatay tao. Oo. Grabing improvement yun or grabing achievement yun. Ibang klase ka, VP Sara. Natatangi rin dahil sa kauna-unang pagkakataon. Nasakdal din siya sa pangalawang artikulo, Naku. which is pandarambong ng kaban ng Naku. bayan or plunder. Natatangi because nasasakdal siya sa pangatlong artikulo, malversasyon ng pananalapi ng bayan. Oh. Natatangi dahil siya ay nasasakdal sa pagtataksil sa saligang batas. And finally, natatangi dahil sinakdal siya sa mga karmal-dumal na krimen. Grabe. Ngayon, Palakpakan naman natin dyan. Palakpakan naman natin. Ibang klase yun. Sobrang dami. Inangkin niya na lahat. Sa dami ng pwedeng achievement par. Yun pa talaga. 'Di ba? Sa dinami-raming pwedeng maging achievement, yun pa talaga yung minaster ni VP Sara. Amazing. Ibang klase. Partida, mahal na mahal pa yan ng mga DDS kahit na alam nila na yan yung mga gawain na ito pong paglilitis na ito, hindi lang po ang pangalawang Pangulo ang nasasakdal. Nasasakdal din po dito ang institusyon ng Senado bilang isang impeachment court. Nasasakdal din ang buong sambayanan na dapat ay buksan ang mga mata, makilahok sa proseso upang sa gayon ay matugunan ang mga pag-aagam-agam at mga katanungan. With that, I'm ready to receive your questions. Marami pong salamat. Thank you, sir. We will take first grabe. question from Solid na intro yun. Nahiya si VP Sara dun eh. Parang nanliit eh. Diba? Melalis Moras of PTV4. Hi, good morning po. Attorney Bokoy. Hi, kumusta? Yes, I'm Mela po from PTV. Sir, unahin ko lang about you. What made you say yes po sa pag-accept ng post na to as spokesperson? And can you just, spokesperson ng House, impeachment prosecutors, yung exact term po na pwede namin gamitin? Ako po ang tagapagsalita o spokesperson, wala akong distinction eh. The prosecution panel. So magkasama po dyan ang public prosecutors at ang private prosecutors. Ano nag-udyok sa akin na tanggapin ito? Para ho sa bayan. Kinausap ako. Para sa bayan. Pero syempre, sa mata ng mga DDS, bayaran. 'Di ba? Ganyan naman talaga sila eh. Every time na hindi pumapabor sa kanila, bayaran. 'Di ba? Wala, close-minded sila eh. ko ng ilang kaibigan na nasa prosecution panel, and sa palagay nila ay ako ay makakatulong para ilahad sa taong bayan kung ano ang sinusugo
ng prosecution. Tinanggap ko po after talking to my family. Di ba? Nasagot ko po. After talking to my family, kasi alam niya na malaking tao yung babanggain niya. Pero di nagpatinag sa kanya yon. Solid saludo kay Sir. Palakpakan natin para Sir Attorney Antonio O.D. Bukoy. Opo. And may second question lang Audi. po. Kahapon kasi, sir, inilabas na ng impeachment court, ng Senate impeachment court, yung isinumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na buong listahan ng kanilang mga magiging abogado dito nga sa paglilitis. And speaking of, kanina nga nabanggit nyo na kayo ay pangkalahatan na tagapagsalita ng House Prosecution Team. Sa panig po ba ng House Prosecution Team, kailan kaya natin papangalanan lahat ng kasali? At kung if pwede na nating banggitin, sino po ba yung mga magsisilbing private prosecutor? Sa panig po ninyo, kailan ito? At medyo compound question lang. Anong ibig sabihin po nito na nagsumite na rin yung kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang mga abogado? Ano po yung ibig sabihin nito para sa trial? Ibig sabihin po nito na naglahat na sila ng kanilang entry of appearance. Ibig sabihin nito ay handa sila Yun. na dumaan sa paglilitis. Ngayon, Sa wakas. O di ba? Si BP Sara, handa siya par. Pero bakit itong mga senador, sila Bato, sila Padilla, bakit pinapadismiss nila? Di ba? Para sa akin, par, manalo or matalo si BP Sara, mas maigi. Di ba? Naharapin niya yung impeachment over sa ipapadismiss na lang bigla-bigla. Di ba? Mas lalong kaduda-duda yun eh. Di ba? Takot din kasi. yung inyo pong isang pangalawang katanungan, kailan ho natin papangalanan yung mga private prosecutors? All in due time. Okay, thank you po. Thank you. Salamat din po. Thank you, Mela. Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Attorney, magandang umaga po. Attorney, tanong ko lang, meron po ba kayong bayad doon sa Wala po. pagiging... Gaya po na sinabi ko, ako Di po ba? ay pinakiusapan kung maaring tumulong. Hindi ko na po kinakailangan ng bayad para ho sa bayan. Panis. Of course, meron sigurong bayad konti. Yung oras, di ba? Pero depende rin. Nasa sa kanya din yan kung ibibigay niya na lang ng libre. Di ba? Pero lahat naman tayo dito par. May bayad talaga kapag pinapagtrabaho tayo. May bayad nga yung mga walang trabaho eh. Yung ayuda. Di ba? Doon hindi ko nila lahat ha. Yung iba lang na may kakayahan naman na magtrabaho pero nasali sa listahan ng ayuda dahil sobrang lakas sa tagalista, di ba? So ito pa kaya na may profession. Yung bribery lang dapat wala talaga yun or yung sobrang laking pera talaga na ibibigay labas sa pagiging abogado niya. Pero kayo lang din, depende lang din sa inyo kung paano nyo iisipin yan. Hindi ho bayad, bayan. Next question ko po. Attorney, do you think po ba yung utos ng second impeachment court na pasagutin yung 20th Congress na House, kung gusto pa nilang ituloy yung impeachment trial ay admission na pwedeng tumawid, mag-crossover yung impeachment? Okay, sa aking pong pananaw at sa pananaw ng prosecution panel, there's no such thing as crossover. Yun ang sinasabi nila na nagtapos ang 19th Congress. Ang natatapos po ay yung legislative work, yung paggawa ng batas. Yung institusyon ng Kongreso, yung institusyon ng Senado, ay hindi po yan nag-expire. Tuloy-tuloy po yan. Diba? So, I think it's a misnomer to say that will it cross over? There's nothing in the Constitution that says crossover. In fact, sa ilang decided cases, gaya po nung Pimentel versus the Joint Committee, sinabi ng Supreme Court na ang napuputol, ang nagwawakas ay ang sesyon sa paggawa ng batas. Hindi yung institusyon na nagsusurvive, tuloy-tuloy. Parang nakita ko nga rin to sa sa TV5 na hindi naman batas yung impeachment. 'Di ba? Impeachment is impeachment. So magkaiba siya. Kung natatapos yung yung 19th Congress, 'di ba, about batas, is ibahin nila tong impeachment. Dapat ipagpatuloy ito. 'Di ba? Kasi kung hindi talaga nila to pagpapatuloy yung 20th kunyari hindi nila tatanggapin. Parang ing-ing na sila niyan. 'Di ba? Kasi parang wala lang. Binaliwala lang nila yung pera na nawala. 'Di ba? Yun yung pinaka talaga, harap-harapan talaga. 'Di ba? Na unsolved mystery na pagkawala ng pera ng kaban ng bayan. Tapos sa billion pa. Kala mo naman talaga 50 pesos lang, 'di ba? Nasagot ko po ba? Thank you. Isa pa po.
last hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, yung case nang hindi man lang nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, So, unang-una, so kung betrayal, tatamaan si Bato nito kasi ipapadismiss niya eh. Si Amy din. Nako. I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court eh. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Yun Ayon mo lang. sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung Yun. yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, eh di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Di ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba? Yan. Malaking question yan. Kung bakit ibinalik pa nila sa Kamara. Ngayong alam naman nila na pinag-aralan na nga yan ng Kamara, di ba? Kasi of course, ikaw, nasa Kongreso ka, nasa Kamara ka. Do you think magsasubmit ka sa Senado ng, mapapahiya kayo? Like, hello, 200 kayo mahigit, oh. Di ba? Or 300 ba? 200, 300 mahigit. Di ba? Tapos mapapahiya kayo sa 24 senador. Di ba? Tapos ngayon, binalik. So ano iisipin ng taong bayan dyan? Yung sakdal. Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment. Thank you po. Salamat din sa... Kaso lang yung saligang batas natin is yung mga politicians natin may kanya-kanya silang pag-interpret eh. Kaya nga ang gulo-gulo. Di ba? Kasi may senador tayo na yung forthwith is agad-agad. Meron na tayong mga senador na hindi naman agad-agad yung forthwith na yan. Di ba? So, nakakatawa siya. Kasi, ewan ko, bakit hindi pa kasi in-specific yung saligang batas na yan eh. Di ba? Yung mga politicians natin, may kanya-kanya silang pag-intindi. So, paano tayo magkakasundo niyan? Tapos, ang pangit pa kasi yung side nila nakadepende lang din sa kung ano yung papabor sa kanila. Di ba? Ay, nako. tanong. Thank you, Billy. Let's proceed with the next questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Good morning po, sir. Morning. Sir, prior to your appointment as spokes of the PROSEC panel, have you ever assisted them in any capacity? Meron na po akong ilang nasaluhan na meeting para humalaman ko kung ano ang mensahe na ihahayag ko sa publiko. So, yes, nagkaroon na po ako ng partisipasyon. But not as a private prosecutor, sir? Hindi po ako private prosecutor. Opo. And meron po ba kayong update doon po sa binanggit ng prosecution panel na clarification na hihingin po nila sa Senate Impeachment Court about yung orders na ibinaba ng Senate Impeachment Court, pati po yung pag-remand sa articles? Within the next few days, ang prosecution panel ay magpa-file or maglalahad ng mga kaukulang pleading. Within the next few days, magkakaroon po ng paglalahad. Sir, clarification lang. That's a motion? Motion to what? It could be a motion or it could be a manifestation. Thank you po, sir. Either way, it is to clarify Manifestation. yun yung order. Thank you po. Thank you, Tina. Vivian Gulia from ABS-CBN2. Good morning, Attorney. morning. Opo. Can you confirm and maybe know the reason? Base po sa reports ay the House of Representatives was furnished a copy of the notice of appearance ng pag-enter ng lawyers ni Vice President Sara Duterte ng kanilang
entry of appearance, pero hindi po ito tendered, copy, refused to receive. Okay, lilipunagin ko po ano. Hindi ko ho alam pa kung ano yung dahilan. Subalit, ang bottom line dito, wala ho naman nasaktan, walang damage eh. Because nung tinender nila yung service nung I-assume na naman ng mga DDS yan na sila na naman yung tawag dyan, pinupolitika. entry of appearance, tender means you are constructively served. So, kaya tanggapin o hindi, yun hong purpose was served. Because it was tendered. So, as if you received it. Pag tender po kasi, iniiwan yung yung dokumento, kaya tender. Kaya naman tender kasi hindi nila in-acknowledge na tatanggap nila. But nonetheless, gaya na sinabi ko, no harm, no foul. Wala akong nasaktan dito, walang nagrabyado. No harm, no foul. And Okay. as of today, hindi pa po ba naisusumite ng House yung at least the compliance for the first requirement of the Senate Impeachment Court to submit a certification that the impeachment proceedings against VP Duterte here at the House of Representatives were compliant with the Constitution, and won't it derail the process po, the trial? Hindi po. Sa katotohanan, nung huling session day ng Kamara, nagpasaho ng resolusyon alinsunod sa kautusan ng impeachment court. Pero nais ko rin pong banggitin. Ngayon ho, hindi pa yan isusumite. Pero naipasa na po. Gaya ng nasabi ko kanina, in the next few days, magpa-file ho ng ng appropriate pleading ang House Prosecution Panel. Nako. Ngayon, ito pong ni-require, yung ni-require ho ng impeachment court na magsumite ng certification na hindi nilabag ng Kamara yung 1-year bar rule. Ito po ay Magsubiti ng clarification yung camera. Okay. So, doon nila binutasan yung camera. Tapos ano naman, if ever mapatunayan ng camera na hindi nila nalabag yung 1 year, tatanggapin kaya nila yan? Or baka next move na naman sila? Kasi parang pinapatagal lang talaga nila to eh. Di ba? Bakit ba bago ba i-accept ng Senate yan, hindi ba muna nila chinek muna yan? Di ba? Sobrang tagal lang yan eh. 5 pa yan eh. Tapos ngayon lang, parang buying time lang din talaga, no? surplusage sapagkat yun yung verified articles of impeachment, yun na po yung hinihingi nilang sertifikasyon. Gaya po nung ruling ni Juan Ponce Enrile nung impeachment trial ng ating dating punong hukom ni dating Chief Justice Renato Corona. Ang sinabi po na ruling nun ng presiding officer ng impeachment. Grabe, sobrang lumang tao na Enrile, ano? Ilan na bang naabutang impeachment ni Enrile? Kahit nga siguro World War eh. Marami na siyang naabutan eh. Grabe si Enrile, sobrang immortal Impeachment Court. Na kapag umabot na, kapag nailahad na ang articles of impeachment sa impeachment court, there is now attached to it the presumption of legality and regularity. Hindi na dapat pinagtatalunan. Ngayon, that is a precedent sa impeachment court. Nagtataka lang ako, bakit hindi yun sinunod ng kasalukuyang impeachment court? Bakit hindi sunod? Siyempre, BP Sara yan eh. Diba? May mga mga senadores si BP Sara eh. Hindi na tayo dapat magulat nga dyan eh. Pero yun nga, medyo nakakalungkot siya. Nakakalungkot siya kung iisipin. Kasi yun nga, supposed to be yung 24 senators natin, sila yung magtatanggol sa taong bayan. Pero sila, wala. Pinagtatanggol lang nila yung mga kapartido nila. Yung iisang tao, yung iisang pamilya. Kita niyo naman, di ba? Kasi di mo naman talaga sasabihin pa rin na parang wala, hindi kasi tama yung ginawa ng gobyerno natin, something like that. Na parang, imbis na, yun nga, anuhin mo na lang sila, tawag dyan, litisin mo na lang para maliwanagan ng lahat. Mas tila ba pinapaboron nyo pa yung isang tao. Kayong ang bumoto naman sa inyo, taong bayan naman, hindi naman yung mga Duterte lang. Sige, sabihin natin, yung mga DDS lang yung bumoto sa inyo. Bakit wala na ba kayong obligasyon sa kakamping sa Dilawan or sa whatsoever ng tawag ng mga supporter na yan? 'Di ba? May pa rin kayo doon, may paninindigan pa rin kayo doon kasi yung trabaho nyo senator naman, hindi naman DDS senator. 'Di ba? Kahit yun lang eh. Tuloy.
Bali sir, i-comply pa po ba ng House tong requirements or in the House prosecution's opinion, hindi na po kailangan at hindi ito makaka-derail sa trial kahit hindi sundin itong mga requirements? Ngayon, ito po, gaya ho nabanggit ko, ang prosecution panel ay magsusumite or maglalahad ng appropriate pleading. Ngayon, I assure the public that if the House prosecution panel will not be or not provide reason for any delay, hindi ho ang House prosecution panel ang magbibigay ng dahilan upang maantala ang trial ng impeachment. Tama. Okay. Sir, last na lang doon sa private prosecutors, you said in due time. Kailan po itong due time? And can you provide us a background lang how they were selected and bakit sila po yung napili? Ang alam ko po, ang private prosecutors ay mga abogadong nagboluntaryo ng kanilang serbisyo. Yun po ang alam ko. Ako po ay sigurado, nagaya ko, wala rin silang bayad. Dahil itong paglahok dito ay para sa bayan, hindi para sa bayad. Ako. Okay po? Okay, sir. Thank you. Siyempre, kahit na totoo yan, yung sinabi ni Sir na para sa bayan at hindi para sa bayad, is dapat maging handa din sila, no? Kasi, siyempre, ang tingin talaga ng mga DDS dyan is bayaran. Lahat naman kahit tayo nga dito, nagre-react lang naman tayo, bayaran agad. Like, alam nyo yung tipo, para na against lang naman tayo sa mga hinangaan nila. Bayaran na agad tayo. So, ibig sabihin ba kapag against sila sa ginagawa ni PBBM is meaning nun, bayaran din sila ng mga Duterte. Though, may din talaga, may possibility din talaga na may mga bayarang mga taga-banat yung mga Duterte. Pero hindi naman lahat. 'Di ba? Ako naiintindihan ko din naman yung mga ordinaryong tao lang. 'Di ba na parang galit sila sa ibang politiko or sa against sa mga pambato nila. Pero yung to the point na parang ito-tolerate mo na yung manok mo, 'di ba? Yun na yung parang medyo naiinis ako 'Di ba? Yung mga DDS kasi iba yung mindset nila Biruin nyo yung about sa drugs. Kinumintan ba naman ako na iano naman kung totoo yung drugs nila. Importante may nagawa silang maganda, like what the heck. 'Di ba? So porket may nagawa kang maganda, pwede ka nang ma-involve sa drugs, ganun ba 'yun? 'Di ba? Yung sanakaw naman ni Bibi Sara na 125 million 11 days. Sasabihin na naman nila, 'di ba? 125 million lang naman 'yan. Yung sa iba billion nga, anak ng teteng. Paano si Bibi Sara lang yung nakita 'Di ba? Hintayin nila yung term nila para mabuko din nila yung ibang politician. Kasi, I think, dito sa Pilipinas talaga, as soon as ikaw yung nasa kapangyarihan, sobrang sobrang, anong tawag dyan? Sobrang sobrang immune ka. Diba? Kaya nga si FPRRD dati, diba? Kita nyo naman, war on drugs, lantaran, harap-harapan. Walang nagawa yung mga tao dati. Yung mga family ng victim ng extrajudicial killing. Wala ring nagawa. Diba? Ano yung hakbang na ginawa nila? Inintay muna nila na bumaba sa pwesto si Duterte. Kita nyo, sobrang easy na lang. Diba? Sobrang easy na lang. To the point na hindi nila inasahan. Diba? Hindi naman nila inasahan yan pare. Akala kasi nila, porket naging vice president si BP Sara, tuloy pa rin yung immunity nila. Kaso nagkamali sila. Ang may immunity yung president lang. 'Di ba? Yung vice wala. 'Di ba? So ngayon, nadali si FPRRD. 'Di ba? So sana lang hinto nila, hinto ng mga DDS ba mahimasmasan sila. Huwag silang masyadong idolize ng politiko. 'Di ba? Dapat tingnan din natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid, di ba? So anyways, hanggang dito na lang muna. So again, ang video nyo is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos yun, syempre, Filipinoids, don't forget to like, comment, share, subscribe din. Courtesy din sa House of Representative and kudos din dito kay Attorney Antonio Audi Zibukoy. So, yun, ang ganda ng mga sinasabi niya. And then, I think din talaga siya ang masaya dito is parang
ano siya ba? May little hope tayo kasi yun nga parang ano siya parang kina-counter niya yung claim ng mga senador, 'di ba? Yung kila Senator Bato na bakit mo i-dismiss na lang ng ganun-ganon, 'di ba? Na okay naman para si VP Sara, haharapin niya naman pala. 'Di ba? Tapos kayo gusto niyong ipa-dismiss. So ano ba talaga? Or maybe baka plan B na nila 'yan. Plan A nila ipa-dismiss. Tapos sa plan B ipalabas na willing siyang harapin yung yung impeachment na yan. Kunyari, wala siyang inuurungan, tinatakbuhan. 'Di ba? Kaya alam naman natin na sa grupo nila is puro sila tago. Harry Roque. Nasaan na si Harry Roque ngayon? 'Di ba? Nasaan na si Bantag ngayon? 'Di ba? Si Alice Go, nakatakas. Si Alice Go, hindi natin siya sure na directed talaga siya sa mga Duterte. Pero syempre, about doon sa Pogo, Harry Roque, di ba? Harry Roque, babanatan lang tayo na hindi daw siya pugante. Di ba? Hindi pugante, tapos ayaw harapin yung batas, anak ng Tokwa yan. Di ba? Tapos wala man lang comment nung time kay Kibuloy. Di ba? Ay, nako. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Boss Balita TV. And then, kung excited na talaga kayo sa impeachment, comment down below. Ipakita natin sa mga DDS na to na maraming excited. Di ba? Na matuloy yung impeachment. Kasi kita nyo yung balita na nadali ng AI si Bato at saka si Baste. Di ba? Sinabi lang nung estudyante na AI na hindi daw siya pabor sa impeachment. Shinare nila Diba? Hindi na nag-double check. Pero kung AI yun, baka nagalit yun sila. Diba? So, alam nyo yung na wala. Sobrang lantaran talaga yung nila na kapag ka-against sa kanila, wala kung ano-anong sasabihin nila. Pero kapag kapag pabor sa kanila, wala. I-share pa nila, diba? So, parang hindi na siya about sa kung ano ang tama. About na siya sa kung papabor ka ba sa kanila or sa loyalty. So, ganyan. Ganyan din naman yung mga fans nila. So, hindi ko nila lahat. But, anyways, hanggang dito na lang muna. So, again, Boss Balita TV, support nyo yan. Also, House of Representative Courtesy and Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.